po. Giniginaw po yan. Sige po, tayo muna tayo, mga kapatid, tayo. Okay. Lord, sabihin niyo po sa inyong katabi, sa likod, sa harap, no? Sa kaliwa, sa kanan, salamat sa Panginoon at ikaw ay narito. Yes, palakpakan po natin ang ating Diyos. Okay, makakaupo na po kayo, no? Salamat po, no? Sa kabila ng kabisihan, no? Sinasabi nga sa mga devotion ng ating senior pastor, paglatag ng liwanag, napakagulo na po. Sarit-sarit ang inyong naririnig. Pero kapag tayo nagigising ng madaling araw, no? Sa kabila ng kasarapan natin sa pagtulog, alas 3 hanggang alas 6 ng umaga, tahimik na tahimik. Kapag tayo'y nananalangin, mga kapatid, dinig na dinig natin ang tinig ng Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin po, nakikipagtipa ng Diyos sa atin. Gusto ko sa gantong oras tayong dalawa lang, ikaw at ang Diyos. Amen po ba? Pambira, no? Pag sumikat na ang araw, napakagulo na po. Iba't ibang tinig na inyong maririnig. Amen po ba? Okay, napakabuti po ng Diyos, no, sa iglesia ito. At ito po'y nasaksihan ko, mga kapatid. Sa mula't mula pa. Ipinagpapasalamat ko po sa Diyos, no? Ang lahat po ng akin nasaksihan. At bilang pagpapatuloy po, no, mga kapatid, sa pag-aaral natin ng nakaraan, no, sa chapter 5, and then pag natapos po natin itong uling bahagi, susulong po tayo sa chapter 6 ng Book of Efeso. Okay, tunghayan po natin. No? Ito po yun, no? Umabante lang tayo ng konti. Na po hindi tayo aatras, umabante lang tayo ng bahagi. Kapag napakinggan niyo po ito, mga tatay at nanay, lolo at lola, agad tayong tumalima. Agad natin sundin kung anong sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang isinulat na to sa kapila ng kanyang paghihirap. Nasa bilangguan po siya ng mga panahon nito. Tunghayan po natin ang mga talatang sumusunod. Talatang 22, sinabi po. Sorry po, nasa akin pala. Sanay kasi ako. Okay, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Amen po ba? Tingnan niyo po, mga tatay, ang inyong asawang babae. Instruction po, ha? Pero ako po'y nalulungkot, no? Kasi marami sa atin, hindi kasama ang kanyang nanay, hindi kasama ang kanyang tatay, hindi kasama ang kanyang asawa, maging lalaki o babae. Tama po ba? Siyempre naman kami po ay nalulungkot. Nalulungkot po kami. Yan po ay tatalakayin natin, ano? Sa lahat ng kautusan, ano? Tuntunin at tagubilin ng Diyos mula sa salita ng Diyos. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Tignan niyo po ang buhay na mag-asawa, no, sa ayon kay Apostol Pablo. Laging ang Panginoon ay namamagitan sa buhay ng mag-asawa. Itignan niyo po, no? Hindi mawawala po yan sa 11 talata, no? From 22 to 33. Paano po ba tayo nagpapasakop sa ating asawa? Mga babae.
Siyempre, sinusunod po natin, no? Katulad ng buhay ni Abraham. Kilala niyo po ba si Abraham? At ni Sarah, di ba? Lahat ng kakailanganin ni Abraham, inaaruga siya ni Sarah. Amen. Tingnan niyo po. Amen po ba, sister? Di po ba? Tama po ba? Lahat ng kasuotan, pero nababaligtad po minsan yan. No? Yan po ang tatalakayin natin, no? Ang 23. Sapagkat ang lalaki, bakit nagpapasakop? Dapat magpasakop ang babae sa lalaki. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Maliwanag naman po, ano? Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Tingnan niyo po, hindi po mawawala ang Panginoon sa pamumuhay ng mag-asawa. Lagi siya nasa pagitan. Tingnan niyo po ang scripture. Namnamin po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng iglesia, ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, tignan niyo po ang Panginoon at ang iglesia, ang mga mananampalataya. Ikaw, ako, tayong lahat. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat nang magpasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Sariling asawa po, ha? Sagrado po, no? May basbas. May basbas po ng Diyos. Yan po yung tinatawag na sarili ninyong asawa. Mga kapatid, ako po'y magpapaalala sa inyo. Kung kayo po bilang lalaki at babae ay patuloy na nagsasama ng walang basbas ng Panginoon, mag-isip-isip po tayo ng malalim. Sadyang mamumuhay lang tayo sa kasalanan. Hanggang sa matapos po natin, no, 11 talata to, makikita niyo po kung ano ang kahalagahan at importansya ng iglesia. Titignan po natin na maigi. In Colossians chapter 3 verse 18, mga babae, pasakop kayo. Apostol Pablo din po ito, no? Sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipagkaisa sa Panginoon. Hindi po malabo ang salita ng Diyos, no? Na talaga pong masasalamin natin bilang ama at ina ng ating tahanan, bilang Kristiyano na may relasyon sa ating Diyos, masasalamin mo yan. Ako ba'y talaga'y namumuhay sa kabanalan o sa kasalanan? Nalalaman ko ba ang mabuti sa masama? Uulitin ko lang po ng mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon.
Uulitin ko po, nalulungkot nga po ako. Wala yung mga tatay. Andito lang ang mga nanay. Nalulungkot po kami noon po. Hindi po nalilingid sa amin yan bilang mga leader. Maaring andito yung tatay at nanay, lolo at lola, pero wala yung mga anak. Tignan niyo po, nagbigay na po ha. Nagbigay na po ng isang karunungan si Pedro. Sumangkuni po tayo kay Pedro eh. Isa sa mga apostol. Kayo namang mga babae, sabi ni Pedro, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Tayo po ang susuri niyan, mga kapatid. Hindi po ang pastor. Inilalahad lang po namin sa inyo ang salita ng Diyos. Sabi ni Pedro, ipakita natin ang magandang asal. At sinabi niya rin po, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Opo, papakita natin yung magaganda nating ginagawa. Naaalala ko po, no? Ako po i-stop muna dito. Naaalala ko po ang aking may bahay at ang aking mga anak. Nagtatrabaho po doon, no? Noong mga panahon na yun, nagtatrabaho ang aking may bahay. Nag-uupisina siya. At ako po'y walang trabaho, nawalan ako ng trabaho. Mistap ako, no, sa pag-a-abroad. Naalala ko lang naman po, kapag gumigising ako ng maaga, hindi ko po maisama ang aking asawa sa pag-church. Naalala ko po yung panahon natin sa Avenida. Amen po ba yung mga nandito? Alam niyo po ba, no? Ang ginawa kong estratehiya, eto po. Pagdating ng umaga, hindi pa po bumabangon ang aking may bahay. Pinagsisikapan ko pong ihanda ang kanyang uniform. Tignan niyo po, ha? Ang kanyang stocking. Opo, nasa kama po yan. O malamang tawanan niyo po ako, no? At inihahanda ko po ang kanyang baon. May kalakip na kasakripisyo. Lahat po. Hindi ko naman mahusgahan ang aking asawa po. Totoo po yan. Nasabihin sa kanyang ayaw niya eh. No. Instruction ni Peter. Pakita mo ang kagandahang asal mo sa Panginoon. Araw-araw po yan, no? From Monday to Friday, pag may OT po yan, Saturday, mga kapatid, ganun pa rin yung walang pagbabago. Uniform, stocking, bakon. Ipinapakita natin ang kagandahang asal ng salita ng Diyos sa buhay natin. May mga panahon, no? Sabi niya, Papa, samahan mo kami sa Santo Niño. Makikita niyo naman po sa Santo Niño. Ilalakad ka lang ng bahagya, makikita niyo po yung Monson Chicken. Natatandaan niyo po ba yun? Katabi doon po yung upahan nating church. Gumaganon po ako. Talaga sinasama. Hindi ko po siya kinokontra, mga kapatid.
Hindi, pinagbibigyan ko siya. Paulit-ulit, mahabang panahon, taon ang pinilang. Hindi ko pinokontra ang aking may bago. Kasi po walang kahihinatnan pag nagkokontrahan. Tama po ba? Wala tayong patutunguhan pag nagkokontrahan tayo. Alam po yan ng mga leader, no? Alam ni Peter yan. Kaya niya na isusulat, no? Okay, dumating ang maraming taon. No? Nagtatricycle kami. Sabi ko, dito naman tayo. Sa Avenida. Hindi pa po Church of God, ha, mga kapatid. Word for the world. Tapos naging win. No? Naging win. Tapos naging Church of God. Minsan kinausap ko po ang aking may bahay. Kailangan tatiming po kayo, no? Huwag niyo pong itatiming, mga kapatid. Ang inyong pag-iinganyo kapag pagod na, ang inyong pagod at maraming inaalaala ang inyong kakausapin. Wrong timing po yun. Yan siya malamig. Sabi ko, ako naman ang hihiling sa inyo, no? At sa aking mga anak. Ako naman ang samahan ninyo. Ganun lang po yun. Okay, para po malaman ninyo, no, kung paano po ito ginagawa ang magandang asal. Paggalang, pagrespeto, pag-alaala sa Kanya, pagpapakain sa kanila pagdating ng hapunan, nakahanda ang hapagkainan. Sinong magluluto? Siyempre, nasa bahay po. Amen po ba? Amen. Opo, totoo po yan. Ang lakas naman ni brother, ah. Ang lakas ng sagot mo, parang ikaw yung gumagawa nito, ah. Okay, ha? At sumama po, no? One time, parang yung puso ko po pumapalakpak. Sumama. Doon po sa church natin, no? Sa Word for the World. Napapaganan ako eh. Yes. Sabi ko, purihin ng Diyos. Pagdating doon, pagkatapos ng service, siyempre, yayayain kami, no? Wala kaming ulam sa bahay. Yung monsoon chicken ko, marinated na yan eh. Ano po, pagdating nyo ng bahay, lulutuin nyo na lang po eh. Amen po ba? Nakabili po ba kayo doon? Okay, naaalala nyo po, ano? Ganon din po yan. Kahit pagod na pagod po ang papa nila, pagdating ng bahay, lulutuin mo pa yun. Kasi nga po, kailangan ipakita mo yung pagka-born again Christian mo, kapatid. May magandang asal. Hindi ka na magsasalita. Pagkatapos ng service, sabi ng aking asawa, ng anak, napaka-corny naman ng inyong church. Napaka-ingay. Ang liit lang ng church nyo, pero napaka-ingay nila. Ang maganda pong narinig ko doon, kung magpuri sila sa Diyos. Wow! Bakit niya nasabi yun? Napaka-ingay nila kung magpuri sa Diyos. Wow, Lord! Di po ba? Meron po siya na-adapt kagad? Opo, meron po. Doon po nangyari lahat. Kaya kapatid, no, sabi ni Peter, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Amen? Okay, dako po tayo, no? Tuloy lang po tayo. Kapag natapos po natin ito, pupunta tayo sa chapter 6 po ng aklat ng Efeso. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa ng gaya ng pagmamahal ninyo.
Pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Tingnan niyo po, ulitin ko po, hindi mawawala po ang Panginoon, no? Ang relasyon natin, no? Sa ating pamilya at ang relasyon natin sa ating Iglesia. Laging nandoon po ang Panginoon. Hindi po siya humihiwalay sa atin. Bakit? Si Kristo ay namatay para sa Iglesia. Sa lahat ng mananampalataya bilang Iglesia, ang Panginoong Jesucristo ay namatay. Inialay niya ang kanyang buhay para sa mga mananampalataya. Kaya mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. Bakit po? Sapagkat nakipamuhay si Kristo sa Iglesia upang maging banal at malinis ang mga mananampalataya. Naalala niyo po ba ng sabihin ng tinura ni John chapter 1 verse 14, ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa piling namin. Naalala niyo po ba yan? Ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos, ay nakikipamuhay sa ating mga kapatid. Upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita. Tingnan niyo po, ang Iglesia po, pagmasdan niyo po, kung gaano pinakamamahal-mahal ng bugtong na anak ang mga mananampalataya. Sinisikap ng Diyos na ubugin tayo. Linisin tayo sa lahat ng ating karumihan. Hallelujah. Ang tubig ay sumisimbolo ng bautismo. At ang salita ay sumisimbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung kapag tayo nandito sa church, sinisikap ng salita ng Diyos, no? Na tayo ay linisin. Okay? Upang ialay ito sa Diyos Ama. Ang Iglesia upang ito ialay sa Diyos Ama. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. John 15:3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ang salita ko, mga kapatid, ang siyang naglilinis sa ating buong pagkatao. Purihin ang salita ng Diyos. Hebrew 10:22, kaya lumapit tayo. Tingnan niyo po, habang ang isang mananampalataya, isang tao ay lumalapit sa Diyos, siyempre po, ang sabi po ng salita, pusong tapat. Amen po ba? Pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo ng may malinis na budhi. Tingnan niyo po, kailangan sundin po natin ito. Malinis na puso, malinis na budhi. Sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na
ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Oh. Ito po yung pag-aalay ni Kristo sa Iglesia. Iaalay niya po. Hallelujah. Kasipag ng ating Panginoon. Ginawa ito ni Kristo upang ihandog. Oh, patuloy po Patuloy tayong nililinis. Yan po ang kahalagahan ng Iglesia. Hinuhubog tayo ng Diyos upang pagdating ng tamang panahon, mga kapatid, walang dugis, banal at walang kapintasan. Amen? Amen po ba? Po, no? Kaya tayo nandito po, mga kapatid. Ginawa ito ni Kristo upang ihandog ang Iglesia, ang mga mananampalataya na walang dungis, banal at walang kapintasan. Purihin ang salita ng Diyos. Ay maiharap niya ang kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Yan po ang kahalagahan ng katawan ni Kristo. At bilang ulo ng Iglesia, si Kristo. At tayo po'y bahagi ng mga katawan ni Kristo. Ephesians chapter 1 verse 4. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal, walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, aalalahanin ko lang po sa inyong harapan ang inyo pong pakikipag-isa kay Kristo. Kamusta na po? Kamusta na po ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos? Pakikipag-isa natin kay Kristo nang ating siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kamusta na po, mga kapatid? Ang lalaking nagmamahal sa kanyang sariling asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili katawan. Tingnan niyo po, kung ang lalaki daw po ay minamahal ang kanyang sariling katawan. Tingnan niyo po ang salita ng dapat. Minamahal mo rin ang iyong asawang babae. Sundan lang po natin, mga sinasabi po dito sa salatang ito. Gayun din naman dapat mahalin ng lalaki ang kanyang sariling asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Amen. Hallelujah. Sagradong sagrado po. Hindi natin pwedeng sabihin, Mama, mahal naman kita Mga salita. Pero hindi makita sa gawa. Amen po ba? Kapag kami namahal ko ang aking katawan, itong katawang lupa natin ito. Sabi ng Diyos, mahalin mo rin ang iyong asawa. Gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen po ba, mga kapatid kong minamahal? Bakit? Walang taong namumuhi
sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. Tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Tingnan niyo po ang Diyos, mga kapatid. Tayo po ba'y inaalagaan at pinapakain ng ating Panginoong Heso Kristo? Amen. Opo. Uulitin ko po Pinapakain po ba tayo ng ating Panginoong Heso Kristo? Amen. Amen. No? Spiritually, physically, binubusog tayo ng Diyos. Busog na busog tayo sa salita ng Diyos. Tingnan natin ang tatay kung paano niya minamahal ang nagpapasakop niyang asawang babae. Yan po ang pinakamahusay na asawang lalaki. Ang ipinaghahanda ang lahat ng kakailanganin ng kanyang pamilya. Amen po ba? Yan ang mga tunay na lalaki. Kumikilos, walang boss, walang amo sa tahanan. Lahat ay kumikilos, nagtutulong-tulong sa inyong mga tahanan. Hallelujah. Tayo may mga bahagi ng kanyang katawan. Amen. Ang Iglesia. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Mga kapatid, ang lalaki at ang babae ay pinag-isa ng Diyos. Pinag-isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. May paspas po, kaya po ako ay magpapaalala sa inyo bilang nagmamahal ninyong pastor. Dapat ang pagsasama ng mga mag-asawa, ng lalaki at babae ay may basbas ng Iglesia. Papaano tayo may alay ni Kristo? Kung ang mag-asawa ay patuloy na mamumuhay sa kasalanan, siyempre po nalulungkot kaming mga leader. Ayaw namin na makabalita kami ng mga ganon. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Pagbulayan po natin to, mga kapatid. Verse 32. Mayroon ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa body of Christ. Ang Iglesia, ang mga mananampalataya. Kaya nga po, kinakamusta ko kayo, mga kapatid. Kamusta na po ang pakikipagrelasyon ni Kristo sa mga mananampalataya? At kamusta na po ang mga mananampalataya sa kanyang pakikipagrelasyon sa Panginoon? Amen? Mahiwaga po yan, mga kapatid. At bilang katawan ni Kristo, ang tinutukoy po, tinutukoy ay ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia.
intimate relationship ng Diyos sa iyo, kapatid. Napakahiwaga po niyan. Hallelujah. Kayo na po ang makakasagot po niyan. No? Gaano ko po ba isinupo ang aking katawan sa Panginoon? Gaano po ba ako sa panahon na to na naglilingkod sa iyo, Panginoon? Gaano po ba? Subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki. Inulit po, no? Inulit ni Apostol Pablo. Mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, tingnan niyo po, no? Dalawa na po. Lalaki at babae. Igalang ninyo ang inyong asawa. Kaya po sabi ko sa inyo nung una, kapag narinig niyo po ito, tumalima na kagad tayo. Tumalima na tayo, sundin na natin kagad siya. Amen? Okay? Igalang ninyo ang inyong asawa. In Matthew 19:19b, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung paano minamahal ng lalaki ang kanyang sarili, inaalagaan ito at pinapakain ang gusto ng nais ng Diyos. Gawin mo sa iyong kapwa, sa iyong asawang babae. Amen? Maliwanag na maliwanag po, no? Pangalawa, sa pinakadakilang kautusan ng Diyos. In Genesis 2:24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y, mga kapatid, nagiging isa. Kaya nga po, naging sunod-sunuran ako sa aking asawa eh. Kasi alam ko po, iisa lang kami. At ganun din po, no? Nung mahubog ng salita ng Diyos ang aking buong pamilya, ganun din po, nakita ko. Hallelujah. Masayang-masaya pa, talang pera yung bulsa ko. Pambihira. Naging blessing po sila sa akin. Hallelujah. At siya rin na nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Mga kapatid, yan po ang mensahe ni Apostol Pablo para sa ating lahat bilang katawan ni Kristo. Okay. Paano? Sige mo, palakpakan. Tingnan niyo po. 11:33 na kagad. Okay, no? Salamat sa Diyos po, no? Kaya po sa Sunday po, wag niyo po kami kahayaan ni Pastor Dante na nangangaral at susolo lang po, no? Nais po namin nakasama kayo sa pakikinig ng salita at pag-aaral po ng banal na kasulatan. Mga kapatid, tayo po tayo lahat. Parang ako po ay nabitin. Okay. Mananalangin lang po tayo, no? At iiwan ko po sa inyo ang bas-bas nito. Tayo po'y dumulog sa panalangin. Let's bow down and close your eyes. Aming Diyos na banal, buhay, makapangyarihan sa lahat. Sa kakatapos lang po na pangangaral ng iyong
banal at buhay na salita. Ama, ang dalangin po namin at kahilingan sa iyo, tulungan mo po kami. Tulungan mo kami at gabayan sa amin pong pagtalima sa iyong mga kautusan. Aaminin po namin na hindi namin kakayanin isagawa ito kung hindi mo kami sasamahan o banal na Espiritu ng Diyos. At ang dalangin po namin, Panginoon, na magsilbi po kaming pagpapala sa aming buong pamilya, sa aming mga lolo't lola, sa aming mga asawa, ang lalaki at ang babae at ang aming mga anak, na hindi pa po namin na isasama sa iyong paanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sila ay akayin sa iyong paanan. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko po sa iyo ang aking pong mga kapatiran na sa lilipas po ang linggong ito, ang dakila mo pong presensya ang siya pong maghari sa amin. Magsilbi po naming ilawan ang iyong mga salita. Magsilbi po kaming mga bisig at salita mo, Panginoon, ang aming mga labi. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, sa buong isang linggong ito. At tinihiling ko po ito, Amang Banal, sa pagtatapos po ng iyong panambahan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. And amen. Okay? Ang pagpapala po ng Diyos ay suminyong lahat. At ang kapayapaan po ang siya po nating isabuhay. God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat sa mga lahat.